Welcome sa Deem Gadget PH. Sa video na to, as your request, i-review natin si iPhone 13. Dahil may mga nagtatanong pa rin if ngayong parating na si 2024, dapat mo pa rin bang bilhin si iPhone 13? At totoo ba na wala halos pinagkaiba ang iPhone 13 sa iPhone 14? So wag mo muna kalimutan mag-like ng video at mag-subscribe. Sige na, tulong mo na yan sa channel. September 2021 release si iPhone 13 at sa bilis ng panahon ngayon, magta-2024 na pala. Nag-break na nga yung Katniel no? Hindi ka pa rin nagkaka-iPhone. Kaya para mangyari yan, comment manifesting any iPhone this 2024 and malay mo diba, mangyari yan for some reason. Anyway, affected pa rin talaga ako sa nangyari sa Katniel. Ay nako. Tama na, review na nga muna tayo. Anyway, kamusta ang physical build ni iPhone 13? Pagdating sa laki at bigat niya, wala tayong problema sa iPhone 13 kasi it feels standard yung bigat at yung height niya, so talagang saktong-sakto ito kahit kaninong kamay. Naka-glossy back pa rin itong si iPhone 13, kaya naman kahit kakapunas mo pa lang, madali lang talagang malagyan ng mga fingerprints ulit. Naka-ceramic shield ang harap nito, naka-aluminum frame na rin si 13, but the texture is matte, so I love it. Matte lover kasi ako, pero hindi yung matte na subject yung matte na texture kasi bobo ako dun sa subject na yun. Pagdating naman sa camera lens, sa iPhone 13 nag-start yung ganitong camera lens placement na pa-diagonal, tulad kay iPhone 14. Syempre, nasa gitna pa rin si Apple logo, nasa gilid si power button, nandito si volume button, meron tong silent mode switch, may SIM lock tray, at ang kanyang speaker. At alam nyo ba na parehong-pareho sila ni iPhone 14 ng physical build? To the point na pwede kang bumili ng iPhone 13 pero ipagyabang mo sa internet or sa iba na naka-iPhone 14 ka. As in, ganun siya ka-identical, hawakan at tignan. Punta naman tayo sa display ni iPhone 13. Si iPhone 13 ay naka 6.1 inches Super Retina XDR OLED display na kaya kang bigyan ng malinaw at color-accurate na viewing experience. Kung nanonood ka man palaging mga video sa internet, ganun din sa paglalaro mo kung gusto mo mas buhay ang kulay, well, this is not a problem sa iPhone 13. Add ko na rin na super lakas rin ang speakers nito. So kung gusto mo ng ganong phone, talagang okay itong si iPhone 13 kasi na-try ko na siyang i-max volume sa Mobile Legends and nakakabingi talaga. Lakas ang putik. 800 nits max brightness na rin to at 1200 nits peak brightness naman ito, so kung mahilig kang mag-iPhone outdoor, kitang-kita mo pa rin dito ang laman ng screen mo. Personally, I don't have any problem sa screen ng iPhone 13 although naka 60Hz refresh rate ito, kaya ka pa rin naman niya bigyan ng smooth experience sa paggamit mo ng iPhone. Mas magmamatter na lang po siguro sa ito if yung previous phone mo ay naka 120Hz refresh rate. Pero overall, hindi mo ito mapapansin. Tara, talo na tayo sa specs niya. Kung galing kayo sa iPhone 12 series, well, good news. Si iPhone 13 ay naka A15 Bionic chipset with 4GB of RAM. So take note same lang ulit sila ng chipset ni iPhone 14. So in terms of latest games ngayon, kayang-kaya pa rin ito makipagsabayan. Well, sa ganitong chipset, I'm confident sabihin na bakit wala na yung Katniel? Sorry, di lang talaga makamove on. I'm confident sabihin na kung multitasker kang user, kaya nitong mag-act as your gaming phone plus your everyday phone. Pero syempre, I suggest to go for the highest storage para talagang sulit na sulit. Syempre, alam nyo naman, available na rin dito si 5G network. Syempre, may Face ID na rin at IP68 water and dust resistant na rin ito. Pagdating sa iOS update, super pasok na pasok itong si iPhone 13 dahil sakop na sakop pa rin niya ang latest iOS 17. So, grabe no, Diyos ko po, matagal pa talaga ito para masabing luma or outdated sa market. Kumusta naman ang battery niya ngayon? Si iPhone 13 ay merong 3,240 mAh, so kung galing ka sa 12 and 12 Pro, mas mataas itong si iPhone 13. Syempre, it support MagSafe charger for 15 watts,
Qi Wireless for 7.5 watts. If first time mo magkaroon ng iPhone, ito yung mga demagnet na charger. Pagdating sa power, sa video playback, kaya nito tumagal up to 19 hours pero based sa article na ito daw ang mga test result nila sa iPhone 13 para sa mga higher video streaming, web browsing at 3D gaming. Personally, matagal siya malobat sa experience ko. No sugarcoating kasi pansin ko talaga kapag nagmo-Mobile Legends ako with high settings, hindi naman siya mabilis makabawas ng percentage. Pero syempre umiinit siya kasi normal yun sa iPhone. Pero it will really depends na lang talaga kung anong klase kang user. If light user ka lang, hindi pang heavy duty, well, tatagal sa itong phone na ito ng sobra. Syempre, depende pa din tayo kung ilan na lang rin talaga ang battery health ng iPhone 13 mo. So if bibili ka ng second hand na iPhone 13, mas maganda sana kung yung 90% pataas pa yung battery health para mas sulit. At kung may mahanap ka man, sana wag bababa ng 85%. Total na pag-usapan natin ang charger. Kapag bibili ka ng iPhone 13, wala na siyang kasamang charger sa box. Pero don't worry, kapag sa amin ka bumili, marami kaming freebies. At ito ang mga yon. Meron tayong earpods, meron tayong MagSafe battery pack, 20 watts adapter, tempered glass, at 3 phone casing, isang MagSafe at 2 jelly case. Ang malakasan ba ang camera nito? Sabi ko nga kanina sa iPhone 13, first inintroduce ang diagonal placement ng camera lenses. Kasi sa mga previous unit, lahat ng dual lenses, ganito ang placing ng mga lenses nila. So speaking of dalawa ang lens nito, meron itong 12 megapixel wide lens at ultra wide lens. So kung mahilig ka mag 0.5 selfie, bagay ka dito. Naka 12 megapixel na rin ang selfie camera nito at naka 1.6 aperture ang main camera nito, which is good for low light scenario. And also may auto image stabilization na rin si iPhone 13. Para sa video naman, kaya nitong mag-shoot up to 4K resolution at 60 FPS at 1080p at 240 FPS. So good na good for slow-mo. I love the camera of the iPhone 13. Alam niya ng mga 13 user dyan. Talagang what you see is what you get. Kung anong kulay niya sa personal, ganun rin siya sa camera. Talagang every shot is sharp with high dynamic range. If you're into mobile photography, vlogging, or paggawa ng mga videos and pictures for social media, iPhone 13 will be your sandalan. Kapag nalulungkot ka pa rin na wala na yung cut niya. Ay nako. So, pagod na talaga si Joe. Ay, sorry. sorry. Sandalan pala if isa kang content creator kasi high quality video and picture ang ibibigay sa'yo ng camera nito. So again, I suggest kung mahilig kang mag-take ng memories, kunin mo ang mas malaking storage para mas sulit. Ilalagay ko na lang sa screen ang mga kuha natin sa iPhone 13. So ayan guys, ganito siya kadilim kapag actual. Sobrang dilim talaga. As in. Pagdating naman sa presyo nito, sa iPhone 13 natin meron tayong 128GB at 256GB. Sa 128, naghahalaga ng 35,500 at sa 256 naman is 38,500. If within Metro Manila ka and sa mga kalapit ng Manila like Laguna, Cavite, Rizal, meron tayong same day delivery at nagsiship rin naman po tayo nationwide if ever na taga Visayas ka or Mindanao.
But ayun nga, kung magkakagala kayo ng mga friends mo or family, try nyong bumisita sa Green Hills Shopping Center sa loob ng Bridgeway Shop para makasadya sa aming store. So, kita-kits tayo dun. So, overall, kung gusto nyo ng iPhone 14 pero mas gusto nyo makatipid ng budget, go for iPhone 13 na lang dahil wala halos itong pinagkaiba. May konting upgrades lang naman sa iPhone 14 pero hindi rin naman halos ramdam ng mga users. Wala naman ako naging issue sa phone na ito at masasabi ko na kahit gamitin mo pa ito ng 2 to 3 years from now, this phone will be your partner. Huwag mo kalimutan mag-like ng video if natulungan ka at mag-subscribe na rin at papindot na rin po yung notification bell para updated ka sa mga iPhone reviews na ilalabas natin. Comment, sayang ang Katniel ay mali. Comment, malimit. Comment iPhone 13 Pro next para yun naman ang next nating i-review. Yun lang, thanks for watching Team Gadget PH.